This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference. Hosted by Mr. Wilson Sia. This is the Voice of Health. Happy Friday po sa inyong lahat and welcome sa programang ito ng The Voice of Health or Tinig ng Kalusugan, trumpeting heaven's prescription for health and lifestyle at syempre, sharing to you that lifestyle is medicine. Ang programa nga pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio at ng Adventist Health Ministries Department ng North Philippine Union Conference. At tayo po ay sabayang napapanood sa GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel 30, Channel 45 at syempre sa ating mga Facebook pages ng Adventist Medical Center Manila, Hope Channel Philippines at sa iba't iba pong mga Facebook pages ng ating mga missions and conferences dito po sa Luzon. At mamaya po, tayo ay mapapanood din sa DWBL 1242 kHz sa kanilang tele-radio program. At ngayong araw pong ito, tayo ay natutuwa at nagagalak sapagkat magkakasama-sama po muli tayo para sa isang medyo ma-aksyon ngayon, no? Ma-aksyong talakayan at presentation. Sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay ang letter E, isa sa mga letter E ng ating lifestyle na acronym. At yun po ay walang iba kundi exercise. Ano nga ba itong exercise na ito? Panoorin po muna natin ito. E. Exercise is medicine, the preserving power of motion. How are you keeping yourself active and fit? Sitting is the new smoking. Inactivity is a silent killer. We can overcome this sedentary behavior through exercise. Reduces risk of developing chronic diseases such as diabetes, heart disease, colon and breast cancer. Boosts energy, self-confidence, and mood. Improves mental health. Lowers risk of depression and anxiety. Lowers risk of falls for adults. Yes, a man of knowledge increases strength. Proverbs 24 verse 5. Move more, sit less. So may kaugnayan nga po dyan sa unang letrang E na yan, sa salitang lifestyle, ay pag-uusapan po natin ngayong oras na ito, ang simple body weight exercises at home. At ang maghahatid po sa atin yan, makakasama natin ngayong umagang ito, ay isa sa ating mga physical therapist, physiotherapist dito po sa ating Physical Medicine and Rehabilitation Center, dito po sa ating Adventist Medical Center Manila. Siya po ay walang iba kundi si Sir Earl Data or si Sir EJ. Pero bago po natin ibigay sa kanya ang panahon, tayo po muna ay manalangin. Mahal namin Panginoon, marami po salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay magkakasama-sama. Inyo po kaming samahan sa aming gagawing programang ito at talakayan. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito at maisakabuhayan sa araw-araw naming paglakad at paninirahan dito sa mundong ito. Palain po ang aming resource person at siyempre ang aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
bago ko po bigay ang panahon kay Sir EJ, nais ko pong sabihin na kayo po ay malayang makakapag-interact at comment sa ating gagawing talakayan po ngayon. Kaya wag po kayong mag-aatubiling sumulat ng inyong mga katanungan dyan po sa ating mga comment sections sa inyong mga Facebook pages na kung saan po kayo nanonood. At yan po ay ating bibigyan ng panahon mamaya. Okay? So, magandang umaga sa iyo, Sir EJ. Magandang umaga, Sir Wilson. Nako, salamat sa muling pagpapa-unlock ng makapag-discuss about exercise po. Yes. At siyempre kami ay mas lalong nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami uli ng panahon. Opo. At bilang palaging ipinapadala ng ating PT and Rehab Department, mukhang talagang ikaw ang hindi lang paborito kundi pang telebisyon talaga. so ano ba itong mga simple body weight exercises ngayon, ano? Tama-tama. Opo. Dahil marami sa atin pa rin, extended pa rin ang ating quarantine dito sa Metro Manila, NCR Plus na tinatawag at sa iba't ibang lugar. So, maganda itong para sa kanila. So, bigay natin ang panahon po kay Sir EJ. pag sinabi pong body weight exercises kasi, ito yung mga exercises na hindi mo kailangan masyado ng mga equipment. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, dahil nga po sa ating sitwasyon, dahil sa pandemic, yung mga ating mga recreation centers, fitness centers, gyms, nagsara, mga wellness center, no? Nagsara sila at nag-cause ito na yung ating fitness, yung ating exercise routine ng karamihan naantala. Ngayon, dahil sa ating sitwasyon, dapat mag-adapt din tayo. Kahit wala yung mga yun, ay makapag-exercise tayo. Kahit with the simple body weight exercises lang na we can do at home. Yes. Ayun. Although, allowed na. Ang alam ko, allowed na yung jogging, allowed na yung cycling, pero syempre, just to be safe, diba? We can still do our exercises, lalo na dun sa mga talagang nag-iingat pa. We can still do our exercises po sa bahay. Ayun. May unit, ano nga bang exercise? Sasabihin kasi nung iba, ay, nagagawa naman ako ng gawaing bahay. Okay na yon. Naglalaban naman ako. Umaakit naman ako ng hagdan. Okay na yon. Pero as to definition po kasi, ang exercise, it should be planned, structured, and repetitive in nature. So, dapat talagang meron kang set aside na panahon na tayo nag-exercise, no? It is planned, structured, meron siyang program, and then repetitive. Ayun. So, ang dami na kanina nabanggit na dun sa ating intro kung ano yung mga benefits ng exercise. At isa na dyan, syempre, ang ating lifestyle, no? With exercise po kasi, sobrang makakatulong po ito to prevent lifestyle diseases. Yun naman yung pinopromote natin. Sa mga diseases kasi, isa sa mga talamak talaga, pag pumunta ka sa outpatient department, is more on lifestyle diseases such as yung mga heart problem, heart diseases, diabetes, high blood pressure, tapos yung iba nasa-stroke na kapag hindi na talaga naagapan. So, much better talaga that we have exercise po, no? Ayun. So, brief ano lang din po for COVID-19, no? Impact ng exercise based sa study. Mas maganda po daw talaga yung mga nakakapag-exercise or may mataas ng fitness level prior to ma-infect ng COVID-19 dahil sa nakita sa pag-aaral, yung mataas yung fitness level dati, hindi masyadong nagkakaroon ng problema sa pag-recover from COVID-19. And marami siyang benefits na nakakatulong mapataas yung ating immune system. At the same time, mawala yung anxiety and depression or stress natin na babawasan dahil sa mga hormones po na na-activate ng exercise. Sa ganun, tumataas din yung ating immune response. So, today po, magdi-discuss tayo ng mga simple exercises lang na we can do at home. Kahit na minimal lang yung gagamitin natin or none at all na mga kagamitan. Ayun po. So,
Ayon din sa key recommendation po for exercise, for 5 to 17 years old, ang recommended po na exercise is at least an average of 60 minutes per day. Imagine, so imagine natin yung mga bata ngayon hindi nakakalabas, hindi nakakapaglaro. Hindi natin alam kung naaabot ba nila yung recommendation for exercise per day, 60 minutes a day. And for adults naman po, or older adults, sabi dito 150 to 300 minutes of moderate intensity exercise. So, mukhang mahirap pong siyang abutin sa panahon ngayon dahil tayo nasa bahay lamang. Pero, naglabas naman si WHO ngayong 2020 ng guidelines na sabi nila any amount of physical activity is better than none. So, wag tayong ma-discourage kung hindi natin maabot yung recommended amount of time for exercise. Kundi, mas mabuti pa, at least meron tayong gawin kahit sa bahay lamang. So, ayan. Ito na po yung ating simple body weight exercises. Ayan, ito na. So, syempre, when we start an exercise, dapat po tayo ay nagsistretching. Ayan. Pero, pag sa warm-up po, ang gusto natin, dynamic stretching lang. Meaning, hindi siya yung mga prolonged na hold na stretch dahil mas pwede po tayo ma-injury doon. Kung hindi, ang gagawin natin is more on dynamic or movement na may stretch. So, una na po dyan, yung tinatawag na neck circling. Ayan. Kita po ba kaya? Ayan. So, yung neck circling po, ayan, igagalaw lang natin yung ulo natin from side to side. So, pinakikita po natin. Sana nakikita ninyo. Ayan. Okay. Ayan. Kanina lang po namin sinut yan. Ayan. So, simple movement lang. We can do it po for 16 counts. Tapos, balik siya. So, 8 and then balik. Clockwise and counterclockwise. Yes po. Clockwise and counterclockwise. Yan. Pwede natin yan gawin. So, very quick lang siya. Ang next po natin, ayun tinatawag naman na shoulder shrugs po. Again, 16 counts lang din yung ano natin dito. After 8 counts, counterclockwise naman. So, shoulder rolls. Shoulder rolls or shoulder shrugs po, no? Ayan. So, napakita po natin. At least para meron tayong guide sa bahay. So, again, 8 counts papunta and then 8 counts pabalik. Ayun. Yan. So, in the video, ginawa lang natin ng very quick para for purposes lang ng demonstration lang. Pero yun nga, we will do it for 16 counts. 8 counts clockwise, 8 counts counterclockwise. Ayan. Ang next po natin is yung torso twist. Ayan, sa may bandang thoracic naman or yung ating mismong buong katawan, iti-twist lang natin para ma-stretch din at ma-warm up yung ating mga core muscles at ating mga back muscles. Ayan. So, papakita na po natin yan. Ayan po. Ayan. Simpleng-simple po, di ba? Kung ganyan lang naman yung exercise, gawin na natin. Walang kahirap-hirap. So, yan. Warm up pa lang naman yan. Ang next natin, punta na tayo sa leg. We will do leg swings naman para ma-loosen up din yung ating legs, yung ating hip joint, para pag nag-exercise tayo, na siya, ready na siya for movement. Condition na, oo. Yung iba kasi, diretso sa workout, diretso sa exercise, kalaunan, parang hindi pa pala ready yung joint nila, hindi pa activated yung muscles, na-injured. Doon po nagkakaroon ng injury, no? Ayan, so simple-simple lang. Tulad yan, kicks po. Forward and backward kicks naman. Ayun. Merong sidewards, may forward and backward kicks. And syempre yung ankle din natin. Ankle circling naman. So that's for the warm up po. Ankle circling, ganun din. 8 counts clockwise, 8 counts counterclockwise. Ayan. So, yan naman po, beneficial din yan. Kasi yung iba nag-exercise na ankle sprain. Yes. Kasi hindi pa nasi-sense nung joint natin yung mga angle, no? So, minsan, kailangan talaga, hindi minsan, lagi, dapat nagwa-warm up tayo. At karamihan ng exercise, Sir AJ, ay sa paa, no?
may paa, jumping jack, Opo, jumping jacks, running. or wrist walking. Yes so, po. nasa paa talaga yung Oo. pressure or Oo. yung So gamit. yung mga simpleng ganon, mga simpleng warm up, makakatulong po 'yon para mabawasan natin yung risk sa injury. Kasi nakukondisyon na yung ano natin, yung katawan natin. Nasisense na ng katawan natin na papunta na to sa exercise. So magiging ka siyang na. more alert. Magiging siyang more alert, no? So, now, since hindi nga tayo makalabas at hindi rin tayo or natatakot pa tayo mag-gym or mag-jogging or mag-biking, ang gagawin po natin sa bahay na bodyweight exercise ay tinatawag na circuit training. Ito po kasing circuit training, talagang mapapagod ka po dito para ka ding nag-jogging siya. Pag sinabi po kasing circuit training, this is an exercise routine wherein tuloy-tuloy po yung exercise. Usually kasi pag nasa gym tayo, yung exercise natin minsan buhat tayo or tatakbo din ang tagal ng rest. Yes. Dito naman, counted lang yung rest natin and active rest pa yung gagawin natin. For circuit training po, ang ginawa nating program is 20 seconds workout or 20 seconds work and then 10 seconds na active rest. So yung active rest natin po, pwede siyang marching. Pag halimbawa, tapos ka na dun sa isang exercise, magma-march in place ka na lang for 10 seconds. Ayun, active rest ang tawag doon. Also, with circuit training, hindi siya kailangan makaabot ka ng 20 counts. Kung ilan lang yung magawa mo within 20 seconds, okay na po yun. So, kung beginner tayo, halimbawa, sa loob ng 20 seconds, naka 5 ka lang, pero hirap ka na, okay na po yun. Ayun. So, ayan, for our first exercise po, na we will do with in 20 seconds, ang tinatawag, syempre, simpleng-simple na jumping jacks po. Ayan. So, yung jumping jacks natin, ang pinapakita natin ngayon, that's the normal or the basic jumping jacks. You can do that for 20 seconds and then after 10 seconds, pwede rin tayong mag-rest. Pero yung rest natin, again, it's marching. So, basically, gumagalaw ka pa rin sa rest mo. And then kung hirap na hirap ka naman or hindi mo kayang mag-exercise or hindi mo kayang tumalon, meron po tayong modification na jumping jacks. Yan po yung modified jumping jacks. So less stress sa tuhod, no? Yes. Pwedeng-pwede sa ating mga senior citizens, Sa mga may kabigatan. yung may kabigatan na or yung may problema sa ating knees, pwedeng-pwede pa rin. So talagang walang dahilan para hindi mag-exercise. Kung gugustuhin, meron at merong paraan po. So, yan. Again, 20 seconds po na work or na jumping jacks and then 10 seconds na marching in place after. So, after 10 seconds of active rest, proceed tayo sa squatting. Napakasimple pong squatting. Ngayon, ang ipinapakita po natin na squatting dito, may iba't iba pong klase. Kung ikaw po ay nahihirapan, pwede ring chair squats naman na tinatawag. Ayan, ito pong pinapakita natin is yung normal squatting po. Yan, normal. Walang upuan, Walang upuan. Yan. Yan po, kung wala naman tayong knee problems, hip problems, pwede natin gawin. Pero kung halimbawa tayo hirap na sa balanse, pwede rin po yung tinatawag na chair squats. Parang upo ka lang sa upuan. Ayan, tulad po sa ating demonstration sa ating slideshow, pwedeng tayo upo lang sa upuan. Again, for 20 seconds. And then, after 20 seconds, rest tayo. Marching rest. Ayun. Yes. Active rest po. Next po, ang next po nating exercise ay yung tinatawag naman na wall push-ups. Wall push-ups po. So, yung wall push-ups kasi, it's the easiest version of the regular push-up. Kung hindi natin kaya yung sarili natin from the floor iangat, Yes. pwede natin gawin yan. Again, for 20 seconds, tuloy-tuloy lang. Kung ilan lang yung kaya nyo, basta within 20 seconds ginagawa nyo yung exercise, okay po yun. And then, again, 10 seconds na rest. Now, kung walang challenge na sa inyo yung wall, pwede tayong mag-progress ng mas mababa. Pwede sa bench. Ayan, pwede tayong mas mababa para mas may challenge. Hanggang sa
kaya na natin sa floor. Tulad po sa ating demonstration, ayan, medyo binaba natin sa bench or sa ledge po, no? Ayan, mas may challenge po yan habang pababa ng pababa. Ayan. So, again, wall push-ups or bench push-ups for 20 seconds and then 10 seconds na active rest. Next po natin is tinatawag naman na shoulder press with front kicks. So, for the purposes of demonstration kanina, wala tayong naging hawak na dumbbell. Pero that's the point nga po kahit walang dumbbell, just do the motion. That's exercise. Yes. Ayan, okay? ayan. So, ayan po, sa demonstration, wala tayong hawak na dumbbell. Pero if gusto po ninyo ng may challenge and wala kayong dumbbells sa bahay, you can use po water bottles po. Ayun. Yan, be resourceful talaga. Pag gusto natin mag-exercise, meron tayong mineral paraan. water, Mga mineral Yes po. water na Opo. empty. Lagyan lang ng tubig. Lagyan ng tubig or kung magaan na yung tubig, buhangin or lupa. Pwede po. Ayan. So, yan yung ating exercise. So, after 20 seconds, pwede po tayong mag-rest again nung marching or active rest natin. And the next exercise po is yung tinatawag nating lunges. Ayan. So, yung lunges naman natin, may iba't iba ring paraan. So, ang easiest dyan is yung nakahawak ka pa sa upuan. Kasi medyo yung iba nahihirapan magbalanse. Ganon. So, yung nakikita naman natin sa kaliwang picture, yung nakalagay yung paa sa upuan, yun na yung mga pang-advance. Yan, pang-advance na yan. Pero yung nasa kanan, yan po yung mas madali. So, sa demonstration natin, dun lang tayo sa gitna. Walang upuan. Ayan. So, ganyan lang po. Tiyakin lang na balanse. Balanse po. Hindi ka matutumba. Yes po. And ang ating iisipin dyan, isipin natin yung leg natin behind, parang tinutusok natin yung ground with our leg behind, with our knee behind. Ayan. Parang nilulubog natin sa ground. Ganun na lang po siya. Kasi yung iba nahihirapan gawin yan. Pero ayan po, we can do that for 20 seconds na tuloy-tuloy, regardless kung ilang repetitions yung magawa natin, and then 10 seconds na active rest. So, basically, yun po yung ating 5 exercise na yun. Na pwede nating patagalin, Sir Opo, AJ, after halimbawa, nakarating na tayo dito sa lunges, balik tayo dun sa start. Yun. Yung pinaka-start natin is yung jumping jacks. Again, 20 seconds. So, cycle lang siya. 20 seconds, rest ng 10 seconds. Ganon. So, sa tingin ko, marami ang magse-save sa kanilang mga cellphone. Opo. I-download talaga itong ating episode na to. Pwedeng i-replay. Ako personally, gusto kong i-download para paglabas ko ng bahay at may araw na, ay gagawin ko ito mula umpisa hanggang katapusan. Opo. Ang suggested po dyan, kung kaya at least 2 cycles nung 5 exercise na yon, okay na po yun. Nakakapagod na po yun. Pero kung less challenge pa yun sa inyo, pwede nyo dagdagan ng cycle. Yes po. Also, if dun sa mga advance naman, sa mga advance sa exercise, kumbaga, alam na nila yung mga exercise na yan, pwede na rin nilang i-apply yung circuit training. Yung kahit anong exercise po, basta 20 seconds, 20 seconds na activity, tapos 10 seconds na active rest. Ayun po, pwede natin yun i-apply. So, after lunges, ay cool down na. Wow. Ayan. Siyempre, when we do exercises, kailangan para maiwasan din yung injury and pananakit ng katawan after, mag-cool down po tayo. So, sa cool down naman natin, kailangan i-hold lang natin 20 seconds lang po. So, yung una natin is neck stretches po. So, ipapakita yan. Kasi kanina, inuna natin yung neck rotation. So, sa cooling down, siya pa rin pala ang una. Oo. Pero this time po, imbis na movement, it's more of hold. Dito na tayo yung mga nakasanayan nating stretching na matatagal na naka-hold. Ayan. So, hold it for 20 seconds po, lahat ng stretching natin. Ayan, sa neck. For the purposes of demo, again, mabilisan lang natin ginawa. Then, ang next natin dyan is yung mga shoulder structures naman. Is-stretch natin, mga back structures din, and shoulder. Ayan. So, again, holding for 20 seconds po. Ayan. Tuloy-tuloy lang po yung ating cool down dito, no? So, napakaganda. At kayang-kaya talaga natin itong gawin.
kahit wala tayong instructor, no? Opo. At maganda siguro to sabay-sabay din, may kasabay ka. Ay, masaya Gagawin mo po ito. kung kasama ang pamilya, no? Yes, yes. Kasi yung exercises natin, may mga modifications naman. So, kaya ng ating mga bata hanggang sa ating mga lolo at lola, pwede. Basta, gagawin lang yung mga modifications base sa kakayanan nila. So, meron pa ba sa ating cooling down aside Ayan from po, those? tuloy-tuloy po yan na nawala yung ating Tuloy-tuloy po yan. Ang next po ng shoulder natin is more on sa leg na po. Yan. So, ipapakita naman natin, ano? Opo, Nakikita dyan ipapakita sa sunod. naman po sa sunod. Ang susunod po dyan, ayan, ang susunod po dyan ay yung ating QL stretch na tinatawag. Ayan po, QL stretch po. Para naman yan dun sa muscles natin, deep muscles natin dito. Minsan yan yun kasi yung nagkukos ng mga back pain. Yeah. Yan, QL stretch po. So, kailangan natin gawin yung stretch na yan. Saka usually, Sir EJ, no? Pagka ginawa mo yung lima natin, nag-jumping jack ka, at saka naano mo yung iyong heartbeat, minsan may sumasakit talaga dito sa tiyan, Tagiliran. Sa tagiliran, Opo. no? Kaya itong QL yata na itong... Yun naman po, sir, yung pag nag-exercise tayo tapos sumakit yung tagiliran natin, minsan it's actually our kidneys po kasi yon. Or, opo, minsan kasi parang nakukulangan ng blood or ganon. Pero it resolves naman over time. Basta magpahinga lang talaga. Kaya importante din yung rest. Ayan Then, na, ayan na. Ayan, QL stretch po yan. So, ganun lang. Simple, di ba? Hold for 20 Left, seconds. right. Ayan. And then, yung next po natin dyan is yung quadriceps stretch naman po. Ayan. So, yung quadriceps stretch natin, sinestretch lang yung front muscles dito sa ating thighs. Dahil nag-squats tayo, dahil nag-lunges tayo, medyo magiging sore yan. So, stretch natin for 20 seconds po. And then, yung last nating stretch will be for the hamstrings or yung thigh muscles natin sa likod ng thighs. Sa may puwitan. Sa may puwitan po. So, madaling-madali lang din yung ating stretching dyan. Ayan, yan. Ayun. Ayan. So, Oh. sa upuan, and then, May yuko upuan lang na. tayo. May upuan na dyan, no? Opo, may upuan po dyan. And then, yuyuko lang tayo. Mararamdaman natin yung stretch sa ating back ng leg. Ayan. So, ang kaibahan ng yung kanina, yung pag-uumpisa, no? Opo. Yung warm up, tsaka itong cooling down, ay it's more on stretching. Opo. Yung kanina, actually, stretching din siya, pero quick lang kasi yon, movement siya. Yung ngayon, mga static hold or yung matatagal na hold. Yan. Para kumalma din yung ating heartbeat. Ayan. Okay. So, salamat po, Sir Earl, Opo. Sir EJ, sa iyong mga ibinahaging simple nga naman talaga at kayang-kaya nating gawin, ano? Kahit po sa nasa bahay o nasa ating kung saan man kayo, yung iba nasa quarantine area, no? Ay gawin po ninyo ito at tandaan natin, it must be may schedule at syempre May program. may program at may Repetition. repetition. Ayun po. So mamaya may mga katanungan po tayo. Alam ko ang Sige dami po. na ninyong mga katanungan. Kaya magtanong po kayo at sa pagbabalik natin ay sasagutin po natin yan. So yan po ang una nating bahagi. At ngayon bago tayo pumunta sa ating ikalawang bahagi, sa ating questions and answers portion, ay panoorin po muna natin itong ating teaser. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies.
Indeed, lifestyle is medicine. So yan po ang overview kung ano yung ating sinasabi at palaging binabanggit dito sa palatuntunan ito ng Voice of Health, ang lifestyle is medicine. At ngayon po tayo nagbabalik sa ating ginagawang talakayan po tungkol sa simple body weight exercises at home, no? Na inhatid po sa atin at present kanina ni Sir EJ. At ngayon po ay bibigyan na nating daan ang inyong mga katanungan. Ang number one katanungan dito, dahil nasabi kanina natin, ano yung definition po ng exercise, it must be regular, may program, may repetition. Sir EJ, paano daw po yung mga abalang-abala, lalo tigit sa umaga, nagmamadali? Kahit quarantine ngayon, ay siyempre maraming gawaing bahay, ay pwede daw ba sa gabi gawin itong mga ito? Actually, sir, yun nga po yung isa sa ating definition of exercise. It should be scheduled and planned. So, Okay. It's better na magkaroon tayo ng exercise kahit sa gabi. Make sure lang na it is not hindi siya makakahinder sa ating rest naman. Kasi again, part yun ng ating lifestyle at yung ating rest make sure lang na it will not be beyond the resting hours, no? So siguro mga 6 to 7 or 8, siguro the maximum na yung 8, para lang at least meron tayong exercise. It's better to have it than none at all, diba? Naalala ko tuloy, meron kasing mga nagsusulputan ngayon, mga anytime fitness, no? nako. So, marami akong kakilala, talagang mga madaling araw or hating gabi dahil sa kanilang trabaho. So, ibig sabihin lamang po, sabayan din natin yung ating body clock, Yes no, po. Sir AJ. Opo. Dahil pag gabi nga, ayan po dapat ang ating katawan ay nagpapahinga na. Yes po. So, nabanggit po ni Sir EJ, sana hanggang alas 8 lamang po. Dahil alas 9, dapat talaga naghahanda na tayo niyan. At alas 10, tayo ay natutulog na. Yes po. As much as possible. So, tandaan po natin, schedule, no? Yes po. Yan ay exercise kung yan po ay may schedule. Kung walang schedule at paiba-iba, ay parang imbis na makatulong Baka ay pwedeng makaharm po. Yan. Yes po. So, yan po ang una nating katanungan ngayong umagang ito. At siguro, susunod na katanungan, Sir EJ, ay gaano ba kahaba? No? Kasi kanina, binanggit nyo yung sa bata, ano? Opo. 1 hour, 60 minutes. Sa atin, na mga active at sa mga senior citizen, gaano kahaba? 30 minutes ba is just enough? And how regular? 3 times a week o every day? Ayun, maganda pong katanungan yan, sir. When it comes po sa haba ng exercise, depende kasi siya sa klase ng exercise natin gagawin. Kapag it's more on aerobic exercise or yung mga jogging, mga cycling, medyo mahaba kasi talaga yan. Kasi kapag aerobic exercise, hindi agad-agad tayo makakarating dun sa goal natin na aerobic stage. Mahaba pa kasing topic yan. Hindi tayo basta-basta makakaabot dun sa aerobic stage na makakapag-burn na tayo ng fats or ng energy. Pero kung mga intense naman, like yung mga nagbubuhat, much shorter yung pwede nating magawa. So siguro pag ganon, pag mix po mas maganda kasi in a short period of time, mga 1 hour to 1.5 hour, okay na po yun. Pero pag nag-extend tayo way beyond 2 hours, hindi na po siya helpful sa atin. Baka tayo ay nagkakaroon na ng imbis na yung muscle natin is mag-build up, nagde-deteriorate siya, nagbe-break siya lalo. So, ayun po. Naalala ko, mayroong mga, nung nauso itong mga fitness na to, Sir EJ, no? Yung mga gym bodies talagang, hindi lang 1 hour, more than 1 hour sila sa gym, no? And lumalaki naman talaga. Lumalaki naman po talaga, opo. So, wag lang masosobrahan. Wag lang Lahat ng masosobrahan. sobra ay hindi maganda. Opo. So, yung po palang katanungan natin kanina ay si Doc Lindang nagtanong noon.
At ito ngayon, merong katanungan si Ma'am Marilyn Makasadya. Sabi niya, ang paghuhula hoop po ba ay maganda ring exercise kasi yan po ang panghalili ko pag di ako nakakapag-walking. Opo. Marami pa actually tayong mga exercise. Maganda po yan, pag-hula hoop, kasi natitrain yung ating, actually buong katawan din sa hula hoop Yes. And make sure lang na we do proper stretching, dynamic stretching, and cool down exercises. Yung iba, ginagawa, jump rope naman. Okay din po yun, as long as makuha natin yung benefits, makuha natin yung goal natin, kaya natin ginagawa yun. Ayun. Balikan ko lang pala yung tanong kanina, sir. Yes. Yung about po sa frequency ng exercise, araw-araw ba, or Yes. ano. Maganda po, meron tayong rest din. So, kung gusto nyo ng 3 times a day, so, pwedeng alternate. MWF. 3 times a week. 3 times a week, sorry, 3 times a day. 3 times a week, MWF. Important din po rin kasi yung meron tayong rest day. Meron tayong rest day. Kasi yung muscles natin, as mentioned a while ago, nagre-recover yan eh. After intense work, kailangan niyang mag-undergo ng series of repair. At tuwing nagre-repair po siya, dun siya lumalakas actually. Ayun. So important po yung rest when it comes to strength building din. Kaya pala sabi, naalala ko, pagka nag-exercise ka at wala kang naramdaman after, ay parang hindi ka nag-exercise. So Yes yung po. pala yun, ano? Bahagi yun ng repair, yung pain na nararamdaman Actually natin. po, bahagi po ng yun na, kasi yung pain na nararamdaman natin during exercise, kung pupunta po tayo sa muscle physiology, yung pain po kasi natural yan kapag nag-exert tayo ng effort, nagbe-break yung muscles natin in a good way. Pag nag-break siya, after 24 to 48 hours, nagre-repair yan. And once nag-repair yan, dyan siya lumalaki, dyan siya kumakapal, dyan siya lumalakas. Yan, tumitibay, Yes kumbaga, po, no? yes po. So ito si Ma'am Miles, sabi niya, ang pag-jogging mo ba, how much is too much kung gagawin mo itong regular, ang jogging? Ang jogging po, again, depende po kasi yan. Kung halimbawa talagang na-build mo na yung pagja-jog mo, halimbawa, 5 kilometers, for others is too much, pero sa iyo parang wala pa yon. Kasi, Hindi na challenging, kumbaga. oo, kasi naka-adjust na yung katawan mo doon. And that's one thing po kasi with exercise. With exercise po kasi it needs to progress. It is a progressive activity. Physical activity. Kasi once na hindi na siya challenging for you, that's not exercise na. Sabi niyo nga kanina. Wala nang nararamdaman. Wala nang nararamdaman. So, magiging na siyang parang, kumbaga, regular routine na lang. And, halimbawa, 5 kilometers ka ng 5 kilometers, wala ka nang nararamdamang challenge, ano na doon, magiging stagnant na doon yung ano mo, yung iyong fitness level mo. So, yun, kailangan magpo-progress ka din. Yan. At ito pa, meron si Doc Linda uling follow-up. Sabi, ano pong advisable na time space between a meal and exercise? Maganda nga ito. Baka Ayan. kasi mahilo rin naman kung nasobrahan na at wala pang kain. Ayan. Magandang katanungan po yan. At maganda rin po yan na talagang ating discuss sa mga susunod. Pero, a brief answer lang po. Kailangan may laman yung ating tiyan kapag nag-exercise tayo. Pero, meron din kasing mga period na may tinatawag kasi silang fasted cardio. Mas mabilis daw kasing makapag-burn ng fats doon. Kasi syempre wala kang ibang i-burn kundi yung mga stored mo na mga tinatawag na glycogen o yung fats natin, no? Stored energy. So may ganon, fasted cardio yung tawag doon. Meron naman, pero kung tayo ay may medical condition, masasuggest kakain tayo kahit mga kaunti. For example, mag-exercise ka sa hapon, syempre malayo na yon from lunch. Yes. Pwede tayong mag-quick snack ng carbs, kahit bread, 'di ba? Yung mga whole wheat bread natin, gayon. Maganda po 'yon para meron tayong initial na susunugin. And then kapag matagal na tayong nag-exercise, dun tayo papasok sa aerobic exercise na tinatawag. Yun na yung susunog natin, sunod yung fats. Ayan. So, okay lang po yung meron kang at least light carbs before mag-start ng exercise. Ako sa umaga ay saging, no? Ayun. Saging o Yun naman, nilagang potassium saba. naman yun. Nilagang saba na. Opo. Kung may malunggay pandesal, edi... Pwede rin. kung sumubo ka na ng Oo, kaunti. pero wag naman to the point na
sobrang busog natin, tapos mag-exercise tayo kasi yung iba talaga niyan, nasusuka, bumabalik yung kinakain, no? Nagre-regurgitate yung tinatawag. So, napakaganda po ng inyong mga katanungan. Magtanong pa po kayo. Meron pa tayong panahon. Yes Pero siguro isang katanungan ngayon, Sir Earl, ay dahil nga itong tinuro natin ay pambahay lang. No? Opo. So, ito ba ay pwede din natin gawin na kunyari, lalabas ka lang ng kaunti sa iyong bakuran or sa iyong garden, no? Ano pang ibang mga pwede nilang kasi nabanggit natin kanina yung mga improvise. Opo, Ano mga pa yung improvise. ibang mga improvise na kumbaga sa sakit may home remedy, no? Pero may improvise mga equipment, mga fitness equipment na pwede nating magamit Ayun. sa bahay. As mentioned kanina, sir, for example, wala kang dumbbells, we can use water bottles. Nasa sa inyo na yung weight. Sa simula, pwedeng tubig lang. Pag hindi na talaga, pag wala na talagang challenge, pwedeng palitan something mas mabigat like sand or lupa, no? Kung wala naman, may mga movements kasi din na, for example, sa ating pagmamap, Yun. or sa ating pagmamap, maganda rin po siya gamitin for exercise. Kasi ang gagawin lang natin doon, para lang tayong nagsasagwan gamit yung map. Ang kailangan naman doon, ma-activate yung core muscles natin when we do the twisting motion. Parang ganito po. Ayan. So, pag naglilinis tayo ng bahay, lagyan natin ng effort na isipin natin, exercise to. So, para kang nagsasagwan, na-activate din yung core muscles natin. Ayun. So, yung iba naman, nag-i-improvise, sir, mga pulley or mga lubid, itatali lang sa something sturdy or something na, ang tawag nito, matibay. And then, lalagyan ng weight sa kabila and then ihilahin. Yun. So, pwede rin mga ganun, mga DIY nga, do-it-yourself na gym equipments. Marami po, marami tayong magagamit sa bahay. Ayan, mayroon akong nakita nga yung aking isang close family friend ay may bago na ngayong nabibili. Kung saan nila nabili Opo. yun, yung raketa. Yung shuttlecock ng badminton ay parang mayroong elastic na tali. Maganda rin po yun. Palo ka lang ng palo palo. siya ng palo. And then balik lang, balik yung shuttlecock. So, kung tayong makabili nga ng mga ganyang ready, mga home equipment for our exercises ay maganda po. Opo. Actually, when it comes to exercise po, lalo na ngayon, yun nga, limited yung ating mga fitness centers, gyms, wellness centers. It's our imagination talaga ang magiging limit natin when it comes to exercise. Basta i-apply lang natin na it should be, again, planned, structure, and repetitive in nature po. Yan, ito, maganda ito. Kilala natin itong nagtanong na ito, si Sir Leo Bolaño. Sabi niya, ano po bang magandang exercise sa may mga heart problem? Ayan, magandang katanungan po yan. Well, sa ating mga latest po na studies po, ang best exercise for may mga heart problems, heart disease ay walking. Yan. Ayun. Actually, yan din po yung binibigay namin sa aming mga patients sa ating pag meron kaming cardiac rehab, yung mga after ng heart attack na confine sa atin, more on walking talaga yung ating binibigay. So, nung bukas pa yung gym, treadmill. Kasi para at least namomonitor sila. And then kapag nakita natin na okay na yung kanilang status or yung kanilang vital signs, kapag nagwo-walking, pwede na natin sila pauwiin. And then, ang important po dun is yung magkaroon sila ng everyday routine of walking. And kung okay na sila sa walking, pwede brisk walking. So, medyo mabilis. Medyo na mabilis, yun. opo. So, sa ganyan, kunyari, may heart problem ka, ay mga ilang steps ba ang kailangan niyang maabot every day? Well, it still depends po. Pero kasi meron kasi tinatawag na may tinatawag na Borg scale sa amin or yung perceived difficulty. So, before naman po natin sila i-release for home exercise na sila na lang, tinuturo naman po natin yon na may kailangan silang ma-reach na certain sensation na challenging pero kaya pa nila.
Okay. Ayun. Hindi to the point na kakabugin ng kanilang Opo. dibdib, Pero ano? kailangan parang kumbaga kinakala or nagdidip tayo doon sa medyo kumakabog. Yun. So, andun kasi yung natitrain yung heart eh. Mhm. Pero, ayun po, tinuturo naman namin yun kung hanggang saan yung hangganan nila. Where to the steps po, hindi natin mas quantify yung steps eh. It varies person to person. Mhm. Pero ang kailangan nilang ma-reach is yung pakiramdam na itinuro namin ng mga PT. Yan. Ayun po. Kaya important po with cardiac problems or yung heart diseases po, consult po ang ating rehab doctors and ang ating mga PTs po for your exercise program. Yun. And speaking of heart problem, ay nabanggit din natin kanina yung cardio exercise, no? Opo. Kunyari, sa isang normal person, kagaya natin, no? Gaano ba katagal mo dapat abutin? Kunyari, naabot mo na yung kabog ng puso mo, no? Opo. Wala ka namang heart problem, pero naabot mo pag nagka-cardio exercise. Gaano katagal mo dapat yun patagalin na maramdaman? Ayun nga po. Kasi it varies from person to person po. May computation pa yan kung ilang heart rate yung kailangan mong abutin. Yun, oh. So, depende po yan sa age and depende rin sa ating status. Kung ikaw ay athletic ng dati, siguro mas matagal mo yun bago maabot. Mhm. Pero kung ikaw ay may heart problem nga, mabilis mo yun maabot kasi may struggle yung katawan or yung heart, magpapump yan ng magpapump. So, Yan. again, it varies po from person to person. Depende sa computation na gagawin natin. Kaya, important talaga. Hindi ko siya masasagot, sir, ng Definite. Important consult tayo talaga. At meron din naman mga treadmill na nakikita natin, ano? Habang tumatakbo tayo, yung heart rate mo, nakikita mo rin. Tapos, ngayon po, usong-uso na yung mga smartwatches. Very helpful po siya. Mhm. Like this, meron ako ngayon. Monitor mo dito instant yung Heart rate, mo. numbers of steps. Yes yan. po. Minsan nga, pag mataas yung heart rate mo tapos wala kang ginagawa, nag-a-alarm siya. Kaya nakakatuwa. Ibig sabihin, gumalaw ka. Ibig sabihin, may problem ka, kailangan mo may pa-check problem up. ka. So, Ayun po. napakarami po, talagang sabi nga, kung gusto natin, maraming paraan, ano? Yes po. Pero kung ayaw natin, ay marami Maraming naman ding dahilan. Kaya, kung kayo po, sa inyong kalagayan ngayon, may karamdaman man o wala, na-quarantine man o hindi, active man, nagtatrabaho, kagaya pa rin natin, ay wala po talagang sanang maging hadlang sa ating mga magiging plano at programa sa pagkakaroon nitong mga simple bodyweight exercises Yes po. sa ating mga tahanan. Alam ko meron ka pang ibabahagi, Sir EJ. Ibigay Ayun. natin ang panahon uli sa iyo. Sabi nga po ni Hippocrates, diba? Yung ating father of medicine, kung di ako nagkakamali. Tama po ba? Ayun. Sabi niya, if we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little and not too much, we would have found the safest way to health. So, talagang merong merong right amount na not too much, not too little din. Yan. Ayun. Kaya dapat malaman natin yon kung ano ba yon. Tsaka parang it is pare-pareho ito, no? Lahat ng sobra ay hindi rin maganda. Tama minsan, po. At pag ikaw naman ay kulang, hindi rin maganda. Yes. Kaya doon lang tayo sa tinatawag na balanse. Balanse. So, meron itong katanungan humabol Sir EJ. Sabi, meron po bang exercise para sa merong mga hika? Mayroong Ayan. asthmatic. Actually, ako po ay asthmatic din. Ayan. Basic po yung ating mga exercise na regular. Pwede rin po sa may mga asthma po. Mhm. Pero ang the best po din dyan, parehas po sa ating may heart disease. Kasi parehas silang nagre-relate with distribution ng oxygen throughout the body during exercise. So, for those with asthma, maganda rin pong simulan yung walking and brisk walking. Matitrain dun sila to utilize yung oxygen na kaya nila, and also yung lungs nila matitrain doing it. And then,
habang tumatagal, jogging na, progress. Yun nga, it's progressive. From walking, brisk walking, jogging, pwede po yun. As long as kaya. Again, it will always magde-depend siya always sa tolerance ng ating katawan. No? So, pag na-reach mo na yung parang medyo hirap pero kaya, okay na yun, na-exercise ka na yun. Huwag mo na lang i-push to the limit. Opo. And based from your experience, sabi mo nga, ikaw ay asthmatic. Yes ano? po. Paano mo minanage yun? At ganyan ang iyong build ngayon, no? Ang ganda ng katawan ngayon, Sir EJ. Talagang nag-try lang po na tuloy-tuloy lang. From, halimbawa, from 5 minutes, sa sunod, try mo naman ng mas matagal. And engage ka talaga na ma-develop mo yon. Kasi, kapag ka naman, halimbawa, nagpa-limit tayo sa mga karamdaman natin, hindi rin maganda, sir. Kasi, ito, basahin ko na lang din, sabi rin ni Hippocrates, no? That which is used develops. And that which is not used wastes away. So, if there is any deficiency in exercise, the body will become liable to disease, defective in growth, and age quickly. Yun. So, basically, sinasabi niya dito, is use it or lose it. Yes. If hindi mo sinanay, hindi mo ginamit yung katawan mo, hindi mo sinanay yung heart mo or yung lungs mo with exercise, mas lalo siyang magwe-waste away. Yun. So, parang mga pyesa yan ng makina or ng sasakyan. yes po. Pag hindi nagagamit, ay kinakalawang. Yes po. Pero pag yan po ay palagi nating ginagalaw, palagi nating ini-stretch, no? Siya ay it will function, no? Na sa kanyang tunay na function at hindi magbibigay sa atin ng sakit, ano? Or minsan kung ano yung hindi natin ginagamit masyado, minsan doon may magkakasakit no? Opo. Doon naggagaling yung mga sakit-sakit at mga mga weakness, mga pain. Yes. Ayan. So, ayun po. meron pa tayong Bible verse na Ayan. gustong iwanan. Sir Earl, sabi may niya. marami po tayong dito. From the writings of Ellen White naman, ito naman yung sinabi niya nung na-stroke ang kanyang husband na si James White. James White. Sabi niya, kasi nung panahon po na yon, kapag nasa-stroke ang tao, ang binibigay lang ng ating sa medicine is rest. Pahinga ka lang. Pero sabi ni Sister White, I have seen that complete rest alone does not bring healing. Sabi niya, it needs to be linked with exercise, diet, and faith in God. Wow. Napakaganda pong mensahe. Talagang akmang-akma sa ating lifestyle mission po, lifestyle medicine. Kung gusto pala natin vision. gumaling, talagang meron tayong dapat gawin. Yes po. It is. Hindi lang diet and faith in Yes God. po. Meron active initiative dapat na gawin natin para sa sarili natin at para sa Panginoon. Yes. Kasi sabi din, God designed the living machinery should be in daily activity. So, for in this activity, motion is its perceiving power. Yun. Preserving power. So, with motion, with these daily activities na ginagawa natin, with exercise, na preserve natin yung katawan natin. And I can see it as one of our best offering, one of our best worship din sa Panginoon is taking care of our body. Tama. Diba? When we take care of our body, which is the temple of God po, talagang nag-glorify din tayo sa Panginoon. And it is a form of worship. So, sabi nga po sa Romans 12:1, sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Wow. So, just like how we take care of our church, sinasabi natin na this is, di ba, parang physical temple, dapat inaayos natin, malinis, tahimik, maayos. Ganun din po yung bodies natin kasi we are the living temples, di ba, Yes. of God. So, we should take care of it as it is one of the best forms of worship. Yan. So maraming salamat Sir EJ sa iyong mga ibinahagi at tunay po na napakalaki at napakahalaga ng role ng exercise sa ating mga buhay, lalo tigit kung ito ay magiging bahagi ng ating mga lifestyle. At ngayon po, bago natin
tapusin ang programang ito, hilingan natin si Sir Earl ng isang panalangin para sa ating mga televiewers, sa ating mga taga-subaybay. Alright, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong araw at panibagong week na pinagkaloob niyo po sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa platform at space na ito na ibinigay niyo sa amin para ipakalat ang inyong pong healing ministry, ang inyong message of health at salvation, Father. Naway sa aming mga na-discuss at natutunan po sa ngayong araw, tulungan niyo po kami na may i-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay upang mapanatili po namin ang aming mga katawan na masigla at maging best offering po namin sa inyo. Naway magamit ang aming mga katawan sa inyong ministry sa pagpapakalat po ng Ebanghelyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Ito po hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa ating mga taga-subaybay at taga-nood at takapanood at siyempre sa ating resource person ngayong araw na to na tunay na tayo po'y binigyan ng paalala sa exercise bilang bahagi ng ating buhay. Tayo po sa programang ito ng The Voice of Health ay patuloy ninyong masusubaybayan sa GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel 45 at tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes po, no? Dito sa Hope Channel Philippines at syempre tayo po napapanood din sa DWBL 1242 kHz AM band sa kanilang teleradyo. At ang programa nga pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio at Adventist Health Ministries Department ng North Philippine Union Conference. Hanggang sa susunod po, ito po muli ang inyong programang The Voice of Health or Tinig ng Kalusugan na wala pong ibang ninanais, kundi tayong lahat ay maging masaya, malusog at masigla. Maraming salamat po and happy weekend sa inyong lahat. This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference. Hosted